Liha. Kwento ni Ompong Remigio, guhit ni Bes Paroja Doctolero. Ang nanay ko ang imisimis. Pag may duming nakadikit, kiskis dito, kiskis doon. Pag may mansa sa damit, kuskus dito, kuskus doon. Pag may sebo sa kawali, kaskas dito, kaskas doon. Dadako siya sa sala at mag-aayos. Pag may jar nakakalat, ligpit dito, ligpit doon. Pag may torniling maluwag, higpit dito, higpit doon. Pag may maumbok na kutsyon, pitpit dito, pitpit doon. Papasok siya sa kusina at magbubusisi. Pag may ulam na malamig, salang dito, salang doon. Pag may isdang sariwa, sigang dito, sigang doon. Pag may kalan at tabingi, kalang dito, kalang doon. Tutulay siya sa silid at titingnan ang aking gamit. Pag may sintas na maluwag, tali dito, tali doon. Pag may tastas na laylayin, tahi dito, tahi doon. Pag may butas na pundilyo, tagpi dito, tagpi doon. Gagawi siya sa paliguan at mag-uusisa. Pag may wiwi na nakita, buhos dito, buhos doon. Pag may aa na naiwan, buhos dito, buhos doon. Pag may uun na sumingit, buhos dito, buhos doon. Iikot siya sa bakuran sa may halamanan. Pag may dahong naglaglagan, walis dito, walis doon. Pag may ipot ng ibon, palis dito, palis doon. Pag may uod na naipon, alis dito, alis doon. Yan si nanay, ang emisimis. Maghapon at magdamag, kiskis kuskus, higpit-ligpit, salang-sigang, tali-tagpi, walis-palis. Isang araw, dumating si Tita Maring. Ang sabi niya, ano ba, milagring? Kaskas kiskis kuskus, kanang kaskas kiskis kuskus. Kaya kumapal at gumaspang ang mga palad mo. Parang papel de liha na pang-isis. Hinay-hinay ka lang at magpalambot ng balat at baka hindi na hawakan ni Turing ang kamay mo. Hindi na hawakan ni tatay ang kamay ni nanay? Bakit? Ano ba ang papel de liha? Naghanap ako sa bahay ng papel de liha pero papel de hapon lang ang nakita ko. Pumunta ako sa tindahan ni Aling Epang upang bumili ng papel de liha. Magaspang ito. Mahabdi sa balat. Gasgas ang kahoy sa isang kaskas. Nisnis ang damit sa isang isis. Ganito nga ba ang kamay ni nanay? Minsan, nilagnat ako at napilitang mahiga. Si nanay tumabi sa akin. Nang tumaas ang lagnat ko, bunas dito, punas doon. Nang sumama ang pakiramdam ko, lunas dito, lunas doon. Nang sumakit ang buto ko, himas dito, himas doon. Pero, bakit mahapdi ang himas ni nanay? Bakit hindi nagasgas ang balat ko? Nang hinimas at humaplos siya sa akin. Lalo akong guminhawa sa bawat himas ni nanay. Mali si Tita Maring. Hindi pa padaliha ang palad ni nanay. Noong magaling na ako, nakita ko naman si nanay na umiikot ng bahay. Pag di pantay ang laylay ng kurtina, lilip dito, lilip doon. Pag may bubuwit sa silong, silid dito, silid doon. Pag may palay sa bigas, tahid dito, tahid doon. Pag may laruang nagkalat, kip-kip dito, kip-kip doon. Pag nabukulan ako, kap-kap dito, kap-kap doon. Pag may ligaw na kuting, kup-kup dito, kup-kup doon. Minsan, nakita kong magkahawak kamay si tatay at nanay. Ang sarap tingnan. Mali talaga si Tita Maring. Hindi papel de liha ang mga palad ni nanay. Hindi papel de liha, isis dito, isis doon. Kiskis dito, kiskis doon. Kaskas dito, kaskas doon. Pero, di ko pa rin matiisin na tanungin ni nanay kung bakit nasabi ni Tita Maring na papel de liha ang palad niya. Anak, makapalat magaspang ang mga palad ko dahil sa kakatrabaho, ang sabi niya. Inisip ko, pinalambot ng magaspang na kamay ni nanay ang unan sa ulo ko, ang manok na nilaga, ang kutson sa upuan, ang medyas at kamiseta ni tatay, ang lupuang batuhan, pati lumang pandesal, lumambot din. Pumunta ako kay nanay at humawak sa kamay niya. Pakiramdam ko, kahit kailan, ayaw ko nang bumitawan pa.